Video natin ngayon, meron tayo ditong mini rep. Ayan, Hanabishi. Lang to, maliit lang to. Ayan, kung dadangkalin mo, 2, 3, parang 4 na dangkal lang, higit yung tangkad niya. Ito ay mini rep. Ngayon ang problema nito mga boss, hindi siya maandar. Isasaksak natin ito siya, isaksak lang natin. Yan, naka-plug in na. Yan sa mga boss. So umilaw lang yung ilaw niya sa loob. Tapos pag ilagay natin sa number 1 or kahit anong number dyan, so dapat uugong to, tutunog uugong. Ngayon ito wala, kahit na pakinggan natin, so wala, hindi siya umuugong. Dapat tutunog to tutunog. Tapos iinit din yung likod. So ako, hindi ako technician na talaga ng mga ganito. Ngayon iti-testing lang natin. Nanood lang tayo sa YouTube kung paano mag troubleshoot ng mga ganitong unit na hindi umaandar. Kaya ngayon yung napanood natin, i-apply natin sa paggagawa dito sa rep natin. Kung di natin kakayanin, so papagawa natin sa iba. Okay, start na tayo. Patayin ko lang muna yung pagkakasaksak. Base sa napanood natin o natin titignan ay yung relay. Okay mga boss, dito tayo ngayon sa may likod ng rep. So tanggalin na natin yung relay. Itong nasa ibabaw, ito raw yung OLP o yung overload protection. So tanggalin natin. Sikwatin lang natin ng screwdriver. Okay, tapos tanggalin din natin yung mismong relay. So ito, inalog-alog natin dito. Hindi naman siya umaalog. Pag umaalog daw ito ay sira na. So ito, hindi naman siya umaalog. Ngayon para makasiguro tayo, tester natin, lagay lang natin sa continuity. Tapos i-test natin dito sa dalawang terminal. So meron po siyang reading mga boss. So goods yung ating relay. So hindi dito ang sira mga boss. Yan, hindi siya umaalog, tapos meron din siyang reading. So goods pa to. Kung paano nyo tinanggal, so tandaan nyo na lang din para hindi naman yan magkakapalit-palit ng ng suksukan. So kung paano tinanggal kanina, tatandaan nyo lang. Ganun lang ang ginawa ko dito Okay, pag naibalik na natin to, doon na tayo sa may thermostat. Okay, naibalik na natin itong cover. So salpak lang naman yan doon sa cover lang naman to ng relay. Dito na tayo sa may thermostat. Tanggalin natin yung screw dito para matanggal natin yung thermostat mismo. Okay, ganoon din dito mga boss. Ang ginawa ko dito, pagkatanggal ko nung itong thermostat dito, pinicturan ko yung mga wiring para pag nagbalik ako, hindi ako magkamali ng salpak. Ganun lang po ang ginawa ko dyan mga boss. So yung wire dito, dalawa para sa bumbilya o yung sa ilaw. Tapos meron siyang body ground yung thermostat. Ayan, tapos meron siyang dalawa pang terminal. So yan lang po yung wire dito. So para makasiguro kayo, picturean nyo lang yung mga pwesto ng bawat terminal
para madali lang sundan pag nagpalit na tayo o nagbalik na tayo. Ganun lang ang ginawa ko dahil hindi naman natin to linya. So ito yung yung thermostat mga boss. So ngayon gumawa tayo ng maliit na lambre. Ito siya, i-jumper natin yung yung wire na dalawa, yung nakasuksok dito. So ito yun, ayan. So isusuksok lang natin dito. So ito yung dalawang wire, ayan, pinagdugtong lang natin, sinuksok natin ng wire. Tapos isasaksak na natin ngayon yung rep. Okay, saksak na natin mga boss. So ayan sa mga boss, umilaw. Ayan sa mga boss, kung maririnig nyo, umugong na yung natin, yung rep natin. Yan, pasok ko dito. Ayan siya. Ayan siya mga boss. Ito yung likod nya. Tsaka ito, medyo minit-init na siya, oh. Yan, umiinit na. So ibig sabihin, ang problema nito ay thermostat. Ayan. Pero actually talaga, bago ko ginawa yung vlog, na test ko na yan, pinakita ko lang sa inyo yung ginawa ko. Yun, kaya ngayon, dahil na-confirm ko na ito yung sira base sa panonood ko lang sa YouTube, ito kasi tinest ko kung kaya ba talagang gawin lang ng sa bahay lang, hindi tayo magpapagawa, kaya hindi naman tayo electrician. So ito, meron ako nabili, naghanap ako ng replacement. Ito siya. So yung code nito, the same lang doon sa nasa loob, parehas lang sila, para din ang itsura nito. Ngayon ikakabit na lang natin to, tapos testingin na natin kung gagana na ito. So ngayon tinanggal na natin sa pagkakasaksak, baka makuryente tayo. Gagawin natin itong bago natin nabili, ikabit na natin ngayon. Ayan siya. So itong na to, sensor nya, ilatag lang natin doon. Okay, ayan, nagawa natin ang paraan. Dito natin nilalagay, meron diyang kanal, tapos dito ngayon yung wire lagay na natin. So yung wire dalawa sa ilaw, so ito yun ang para sa ilaw. So ito, cellphone muna yung pinang ilaw natin. So okay na yun sa ilaw. Tapos itong isa, ito yung green na may yellow, may green. So dito sa body ground siya. Yan. Tapos yung dalawang wire, itong brown dito ko to nakuha sa ibabaw, itong itim sa ilalim dito, doon sa ginumber natin kanina. So ito mga boss ay lang to, DIY lang mga bossing. Baka destroy yourself. Ayan, ilagay natin ang mga wire. So pwede na natin ibalik doon.
ibalik na natin yung knob. So yung knob naman may gawi naman yan, yung lapad, hindi naman siya papasok pag mali. Okay, yun, pag pinipindot mo tumutunog na siya, oh. Yung dati dito, pag pinipindot mo dito tumutunog, dito tumutunog na kasi siya, oh. Yun. Okay, saksak na natin mga boss. Alisin na natin tong cellphone. Tapos saksak na natin kung sasabog. Yun, umilaw na mga boss. Ngayon, i-on natin. Tingnan natin kung uugong siya. Yun, umugong tsaka nanginig siya. So hintayin na lang natin siyang naglabas ng apoy. Joke lang, tingnan natin kung lalamig siya. Hintayin muna natin mga boss, sasara lang natin. Tingnan natin mamit sa freezer kung lalamig. Ngayon kasi wala pa siya. So mamaya hindi natin kung lalamig-lamig na to. Pagka lumulabas na dito yung apoy, sablay. Pero kung malamig, goods yung napanood natin. Sakto 3 video pinanood natin. Okay mga boss, after ng ilang araw, nagbalot tayo ng tubig sa plastic, ginawa natin yelo, ilagay natin yan, tumigas naman siya. Tapos dito naman sa baba sa chiller, yung bandang likuran niya, nagkaroon na rin siya ng yelo. Ayan o. So okay naman yung pyesa na nabili natin, gumana siya. Okay mga boss, ayos yung nagawa natin mga boss. Kaya di tayo gumagawa ng rep, sa panonood lang na ayos natin yung mini rep. Alright, maraming salamat.